Kung ikaw ay mahilig sa butane, hindi ka naman nagagatong, eh tingin ko kailangan pa rin ito kasi minsan nag-iihaw-ihaw, di ba? At least ito, pwede nang lutuan, pwede pang ihawan in case malimutan mo yung butane mo, dala mo yung stove pero wala yung butane. Yung ano, yung OA thumbnail. Yeah, much better na. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome everybody! Motocamping tayo ulit with a special guest. Lala nyo na yan. Mag-uusap kami via Pitcon Intercom. Kaway ka nga dyan pre, sa likod. Lapit ka, tayo mo eh. Lapit ka. Yan. Mga boy P yan. Isang pasada nga ng bistrom natin dyan. Fly-by. Oh, pangas mo lang ang bistrom. Unang spot sa serye ng mga motocamping namin ni Boy First Time. Lulubunan. Ang kinaguriang New Zealand of Nueva Vizcaya. Well, dun sa una namin kasing pinuntahan ni Boy P, yung nakita ko lang sa mapa, sarado yung pasukan papunta sa ilog. Tapos na naghahanap pa kami ng ibang way para makalapit sa ilog, may nakita kaming ahas. As in, kobrang haba. Hindi ko alam gaano haba kasi hindi ko na nilapitan eh. Saktong kumakain siya ng hindi ko alam kung daga o isa pang ahas. Nagambala ko yung dinner niya. Ayun, nag-decide kami na huwag na tumuloy sa ilog na yon dahil sigurado kaming kung may isa, meron pang iba na ahas. Kaya dito kami dumiretso at nagulat kami. Bukas yun na makikita. Iba na itsura ng nulubunan gawa nga ng mga nakaraang bagyo. Dito tayo magsisetup at wala tayong masyadong gamit dahil akala ko maghahamok tayo pero bahala na. Gawa natin ng paraan. Buti na lang lagi natin dala yung ating inflatable bed. So tingnan natin kung ano magiging setup natin para sa spot na to. Ito ang gagamitin nating pegs ngayon. Kaya lang masyadong mabuhangin yung ating ground at napakakapal ng buhangin. Hindi ko alam kung hanggang saan yung buhangin at hanggang saan yung lupa. Kasi ito galing lang to sa ilog eh, nung tumaas yung tubig. Pero mas okay na to kaysa gumawa tayo ng pegs natin gamit yung mga panggatong dito kasi umaambon na, makaabutan tayo ng ulan. Gagawa lang tayo ng simpleng ano lang, triangle shelter gamit yung ating 3x3 na tarp. Boy P, nakapag-setup na. Tayo naglalagari pa lang. Ready na ako matulog. Naglalagari ka pa dyan. Anong masasabi mo, Boy First Time? Ha? Anong masasabi mo na ikaw ay pwede nang matulog samantalang ako ay naglalagari pa lang? Andayin kita. Pero kasi sabi ko nga, diyan ka masaya, di ba? Sa ganyang pagsiset up. Yeah. Ako naman, ang goal ko naman lagi kapag nagka-camping makapag-relax. Diyan ka nakakuha ng relaxation. Yeah. So, good. Pwede naman palang ganun eh, no? Oo. Hindi yung sasabihin na mali yung ginagawa mo kasi Walang competition. diba, pwede naman palang ganun. Pwede naman palang i-appreciate yung trip nung iba kahit na salungat o iba siya sa trip mo. May nagsasabi ba sa'yo ganun? Ay, may mga ilan-ilan. Pero yan natin sila. Oo. Kasi ganun yun eh. Kung kumbaga
respetuhin natin kung ano yung bagay na nagbibigay ng satisfaction Yeah. at peace at entertainment sa isang tao, di ba? Pero inaalaskan niyo ako dalawa ni. Loko, alam mo ba? Oo. Balimbing akong kaibigan eh. Ngayon akong kasama mo, si Mame naman yung pag-uusap. Nakakawaya kami. Bali gagawa lang tayo ng isang peg dahil kailangan natin ng matibay na support doon sa poste natin na gagamitin natin pang tayo doon sa ating triangle na shelter. Maalanganin kapag yung mga pegs natin ang ginamit natin pang support doon eh. At kapag gagawa tayo ng pegs na galing sa kahoy, mas mahaba, mas maganda. So papatuloy silang natin itong dulo, tapos lalagyan natin siya ng notch o uka dito sa gitna para yung tali dumulas man ay hindi matatanggal, kakalang siya dun sa uka. Sa mga ganitong klaseng tarp na walang talian o yung tinatawag na grommet sa ibabaw dun sa kanyang linya, kung kailangan nyo talagang kumuha ng or magkabit ng tali sa gitna gaya ng gagawin natin ngayon, pwedeng, ang ginagawa ko ay kuha lang ako ng bilog na bato. Kailangan talaga yung bilog at hanggat maaari smooth, tapos ilalagay sa ilalim doon sa part na gusto nyo talian, tapos saka natin tatalian ngayon ng ating paracord. Safe naman yung ganitong technique, hindi naman niya sinisira yung tarp. Tapos yan, pwede mo na siyang batakin at itali kung saan mo gustong itali. Tapos na yung ating shelter.
simpleng A-frame lang. Tapos sa loob, ilalatag ko yung ating hammock. Gawa lang hindi ko nadala yung ating kulambo. Buti na lang yung hammock natin, may sariling kulambo. Lalatag ko yung hammock, nakataas yung kulambo, saka natin papasok yung ating inflatable bed sa loob ng hammock para komportable pa rin yung ating tulugan. Meron tayong special guest magsiset up ng ating inflatable bed. Tatry ko kung paano. Nakita ko lang sa vlog mo kung paano mo ginagawa eh. Speaking of nakita, sa mga unang nakapanood ng ating huling upload, ay hindi pala yung huli, yung second to the last, yung bagyo sa Pagudpod. Kung meron man kayong nakita ay kalimutan nyo na yun. Pasensya na po sa may mga kasamang bata tuwing nanonood. Hindi ko na-review yung video at ayun, naayos naman na siya. Hindi na po yun mauulit. Patnubayan nawa ninyo inyong mga anak sa panunood. At least, bago mo blur, nakita namin. Buti ka mo. Santol. Buti ka mo, Frish. Buti ka mo. Nakapag-shave ako bago. Pamanin po sa lahat ng nakakita. Sana nakatulog pa rin kayo ng mahimbing. O hindi, After masaya. nyo. I think lahat na nakapanood at nakakita, nakangiti yun. Kasi syempre yung idol nila, nakita nila yung santol. So, Di ba yung katago-tagong santol, nakita nila. Love, pasensya na. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na. Kaya boy, kaya mahal. Ayoko may makakita ng ibang yung santol mo, ako lang. Siya naman ay lagi nagre-remind sa akin. Ilong kasi hindi ako Remind nire-remind. mo lagi ito ha. Or pagkatapos yung mag-edit, ikaw na mag-preview kung ayaw mag-preview. Oh, para makita mo yung santol. Baka sa kung susunod- baka sa susunod hindi. yung ibon na. Yung ibon nakatukupot pa, no? Yung kulubot pa yung ibon. Hindi mo kakalimutan yung vlog na yan. Bagyo with santol. Bagyo with santol ang Tama pala. Ang tinitle ko dun. The Regino, exposed. the santol. Ay, pa pala yan. Ano? Action. Oh. Ay! Parang gamay na gamay Alin? Parang hindi first time. Bakit pinanood ko sa'yo to? Ay, galing palang pumake up ni Prisha. Pa, inuuto mo lang ako para Ayun yung hangin na ba ganun naman? Hindi, kahit ganyan Huwag lang. masyado ipagpag kasi mabilis matanggal yan. Ayan. Orasan kita. Natatapos ko yan ng 2 minutes. Pag yan natapos mo at na-break mo ang record ko, meron kang 500 pesos sa akin. 2 minutes? Bang, 2 oh. minutes? Oh, 2 minutes. Wow, Oh. 2 minutes Actually, naabot ako dyan 10 minutes. Alam? 2 minutes. Tapos nag 2 minutes to 14 seconds. Ba't parang lumalabas siya? Hindi, gano'n lang siya maingay kasi yung stopper niya pumapagpag. Galing yung Prisha. Oh, parang hindi first time. Hirap naman yan. Medyo. Pero alam mo pre, kailangan mo yan kasi sa tent mo, ano lang panlatag mo? Wala. Hindi, meron akong sapin sa ilalim. Oh. Tapos papatong ko yung tent. Oh. Ano na, filtered na yung ano. Pero matigas yung likod. Oh, yun. Iniisip ko nga kasi yung yung ginagawa mong yung di tupi-tupi, yung rectangle. Ang tao kasi sa space noon, Malaki maganda nga. siya pero ang tao sa space. Ito, parang yellow lang kapag niligpit. Kasing maliit lang. Yung yellow tig tres. Oo. Wait lang. Eh, syempre, Boy P. Dapat meron akong makina na Pero meron yan. Meron kang nabibiling ganon. ayun, sige. Oh. Bibili ako. Oh, saksak mo sa? Bluetti. Yan. Para hindi ka mahirapan. Galing na tayo. Talent talaga natin mag-segue ng mga brands. 5 minutes kayang-kaya nga. Pag si Prisha nag-inflate.
Eh, puno na yan eh. Pag ganyan na, hindi mo na siya Panalo ako Madaya ng yan eh. 500 ko. Oh. Ay, para ano nga. Madaya. Please, 2 minutes usapan. Naka 3 minutes ka. Ay. Oh. 2 minutes, 2 Hindi minutes. 300 na. Buti na lang. 300, Lumampas na. Lumampas na 2 minutes. Ang galing ko. Galing. Alam mo bakit ang lakas humangin? Ah. Yung pambomba, di ba? Ah. Meron mo siyang extra dalawa. Susuko. Oh, mami, bombahin kita. Wala ako dito. Dahil walang kapuno-puno dito sa spot natin. At lahat ng kahoy na nakikita ko ay basa. Literal na basa. Dito tayo kuha ng panggatong. Chop-chop tayo ng maliliit. Napakalaking troso natin na ngayon ng tubig ng ilog nung umapaw. Tonight is the night. I will fall for you. Medyo lumalakas yung ambon. Tataas natin yung ating isang corner para may silungan tayo. Ito naman ang kagandahan ng nasasanay ka sa tarp setup. Alam mo na yung mga kailangan mong i-adjust sa sandaling magbago yung panahon. Nagbabalik yung ating wood stove. Marami nag-comments na bumili dapat ako daw nito. Ang hindi nila alam ay matagal na tayong gumagamit nito. Minsan pinagpapahinga lang natin. Depende sa mood ko. So ito sa tingin ko ang pinaka magandang bilhin na wood stove dahil napakadali niyang i-assemble. Naka-integrate na lahat ng parts niya. Tutupi mo na lang na ganyan. Tapos syempre nakahiwalay yung kanyang grill. At parang ito yata yung pinakamura din. So, ang dinner natin ay ito. Gagawa tayo ng salami sandwich. At dahil sandwich, syempre merong tinapay. Pero yung ating tinapay ay wala pa sa mga oras na ito. Gagawin pa lang natin. Flatbread lang naman. So hindi na natin kailangan para sa yan. Teka, ba tayo mong bumukas? Nakalak. Ito pala yung pasukan ng panggatong sa ating wood stove. Diyan yan ipapasok. And speaking of panggatong, hindi ko alam kung ubra itong mga nakuha natin dahil medyo basa yung mga yan, no? Pero nagawa natin ang paraan yan. Ayusin lang muna natin ang ating paligid. We are now ready to prepare our dinner. As usual, tansya-tansyahan lang to, no? At dahil flatbread lang naman yung gagawin natin, harina, tubig, asin lang. Kahit wala ng yeast. Actually, nagbago isip ko. Lagyan natin ng yeast. Sakaling umalsa lang at madami yung magawa natin.
Okay na yan. Kaya naman natin siya mag-rest. Next ay yung ating, actually wala na eh. Sisiga na lang tayo. Pero yan, gusto na yan. Mainit na yung mga masang panggatong natin. Yan. Kumbaga, kaya na nilang buhayin na sarili nila. First time kong makakatikim ng salami. Wala akong idea sa lasa. Ano ba pinagaya mo ng salami, sausage, pepperoni? Hindi ba ang salami sausage din? Pwede ko naman sa Google, pero kayo na lang mag-explain ano pinagaya mo ng salami sa ordinaryong sausage. So kailangan na lang natin dito ay mga vegetables natin. Yung bread, sakto lang, medyo nakapalan natin. Pero yung lasa sakto. Palamanan lang natin ng ano to, ng salami at vegetable. Para mayroong konting freshness. Hindi ko nagigising sila Boy P. Sabi titikman daw nila tong gagawin ko sandwich. Pero parang hindi worth it gisingan. Pagod yan si Boy P, galing pa Sibuyan eh. Kakauwi lang. Buti na lang may kamatis at sibuyas. Tingnan natin. Alat talaga. Kaya nakatupi sandwich eh. Moment of truth mga kaibigan. Bagay. Gusto niya, nakapalan ko yung tinapay. Na-break ng tinapay yung alat ng salami. At bagay yung ating ano, white onion saka tomato. Para sa freshness na kukumpleto dun sa savory, salty flavor ng salami. Pero parang may kulang eh. Hot sauce. Yung nilagay ko kanina ketchup yun eh. Bagay. Pero tingin ko dapat yung onion kinaramelize natin eh. Masyado matapang. Pero bagay pa rin naman. Ang klaseng salami. Bukas magawa ko sila boy first time at si Fisha. Meron din tayong dough na tira para matikpan nila. So paano? Tayo ay matutulog na. Siguradong magiging malamig mamaya.
At ito lang ang dala natin jacket, kaya no choice tayo. Tapos itong tinaas nating side ng tarp, bababa ko yan mamaya. Papasok lang muna ako sa ngalan ng pagde-demonstrate kung paano ako matutulog. Tapos ating isasara ang kulambo. Magandang umaga. Sarap pa sana matulog. Kaya lang, kailangan natin umalis na maaga kasi luluwas kami pamilya ng Manila. Kung mapapansin nyo pa na kasi taas natin sarado. Well, medyo sarado. Ayan. Yan lang yung opening para sa kaunting airflow. Pero kung hindi ko binaba yan at tinali, napakalamig nga. Dahil yung hangin dyan galing, tapos medyo lumakas pa ng kaunti. Tuloy-tuloy yung ulan, basang-basa yung tarp natin. Hindi lang hamog yan, ulan yan. Bago na tayo, gising na sila boy, first time. At explore na natin itong spot natin kagabi matagin. Langgam na pula. Total nakaaway ng ng ating inflatable bed. Kaya lang hindi pumasok sa ating hammock. Pareho lang kaya ito. Na yun dun. Ano bang Wag. Ano ko na. Layo mo. ano yan, Nintendo Switch? Hindi. Ayaw. Unable to take off. Preparing gimbal. Kanina pa nagpe-prepare Unable to take off. Preparing gimbal. Okay. Layo mo na konti, pre. Layo mo na konti. Sanay ka naman daw kasi daw sa setup na matagal. So bago lumipad yun mga kaibigan, 1 oras yun. Hindi kasi nag-setup pa tayo. Alam na Potensic na na style ko lang matagalang setup. Ayun. First time kasi natin siyang paliparin. Bagong pala natin, drone. At ngayon lang natin siya unang-unang masusubukan as in. Kapresyo lang ng DJI Mini 2. Halos same ng specs. Ang meron dito na wala sa DJI ay yung tracking. Yun talaga pinakagusto ko dito. Kasi yung tracking nasa Mini 3, no? At ang price difference ng Mini 2 at Mini 3 nasa 20. Oh, yan laki din pala. Malaki. Well, hindi pa natin masasabi kung sulit kahit may tracking kasi hindi pa natin natitest to its limit. Ngayon natin subukan yung tracking. Pag nagustuhan ko yung quality niyan, Potensic. Baka naman. Bakit ang tagal? Magpapadala din yan. Magkakaroon tayo ng Potensic. Naantay lang. Naantay ko lang. Ayan. Okay, tingnan natin. Hindi ako mapag-screen record. Di ko alam kung paano sa cellphone Tingnan natin kung itatrack niya tayo talaga.
Musunod? Ah, saya. Hindi na kayo mahihirapan mag-setup ng mga shots ni Brother Eli. Brother Eli, saya nito. Solid. Yan ang pinakalagustuhan ko dito at yan ang pinakadahilan kung bakit iiwan ko na sa bahay ang ating DJI Mini 2. Saka ko na ito i-review. Pinahapyawan ko lang at para ma-introduce sa inyo. Potensic Atom. Ang isa. Well, magluto na tayo ng almusal. Saka na tayo magkalikot na drone. Napakalalaki ng mga langgam na nasa paligid ng camp natin. Tipid naman na natin yung ating hammock saka yung inflatable bed at mahirap na. Isang langgam lang makadali dyan. Wala na yan, deads na yan. Meron pala nag-comment na nahihirapan silang roll at magligpit nitong inflatable bed. Share ko lang yung aking trick, lalo na sa 2-person bed kasi medyo malaki ito eh. Ang problema kasi pag tinupi mo siya ay hindi mo may lalabas lahat ng hangin kung mali yung iyong paraan ng pagtupi. So dun sa ginagawa ko na uubos ko naman yung hangin. Pag di mo kasi naubos yung hangin, hindi mo siya mapagkakasya dun sa kanyang bag na maliit lang. Parang ano lang, 5 pisong yelo. Yan lang siya oh. Kaya gustong gusto ko to kasi sobrang compact. So open mo lang yung valve para sumingaw yung majority ng hangin. Tapos kapag tinupi mo siya, ano to eh, isang tupi sa gitna, tapos 3 tupi after mong ma-fold in half. Yan, tapos 3 tupi. Ngayon ang ginagawa ko, yung valve, kapag tutupi mo siya sa gitna, kailangan naka-open lang siya at nasa labas. Kaya kung mapapansin ninyo yung valve, nasa labas ng tupi. Tapos tutupi ko siya ng 3 mula doon sa gitna. At kapag natupi na natin siya ng 3, i-roll na natin siya, yung start ng roll doon sa kabilang side, opposite sa side ng valve. Pag na-roll mo na siya, huwag mo i-close yung valve. Tapos pwede mo na siyang balutin ng kanyang inflator. At madali mo na siyang maipapasok doon sa kanyang pouch. Hindi mo siya kailangang persahin. Kahit hindi mo totally ma-deflate yung ano, kasi maubos yung hangin. Yan. Kung sakali lang trip yung bumili ng inflatable mattress from Nature Hike, napakaliit lang niya. Our first customer of the morning. Oh, pinapakilala pala kita eh. Bibigyan nga kita ng ano, Don't turn salami your back. sandwich. Ayan pre. Naka lang. Ito, naregalo sa akin itong chicken pastil. Oh. Para ma-relax ka naman. Baka bawas-bawas yung gagawin mo sa pagluluto at iskanin na lang kung ano man. Oh. Ito ay hinahandog ko para sa iyo, aking kaibigan. Uy, salamat! Chicken pastil. Sa nagbigay po nito kay Boy First Time, bakit isa lang? Kasi alam kasi niyang ipapasa ko rin. Hindi, joke lang. Dalawa yan. Dalawa to. Kinain ko na yung isa. Sa'yo na yan. Uy, thank you pre. At tungkol sa
pagkain at pag-share ni Boy First Time, yung sa mga manonood kay Boy First Time, yung joke ko doon, joke lang po yun ha. Baka ano isipin nyo kay Brother Eli. Hindi lang sinasama sa video or hindi dinahagip ng camera. Pero lagi yan, pag nauna si Brother Eli matapos magluto, magbibigay siya sa akin. Tapos yun ang aking, ano ba, pantawid gutom habang ako'y nagpe-prepare ng aking pagkain. Kung ako naman ay may extrang dala, tawag dito, beforehand, binibigyan ko na siya kaagad na hindi pa luto. Siya na bahal magluto kasi alam kong siya ang mauunang matapos namin magluto. So, ayun. Linawin ko lang ha. Joke lang yun ha. Alam niyo mga joke na magkakaibigan. Chicken pastil, salamat po sa nagbigay nito. Ito ang gusto ko sa wood stove. Pag ganitong mahangin, hindi mahirap magpasiga, di kagaya nung inabot natin sa pagudpud. Salamat ka pala sa lahat na nag-enjoy doon at sa lahat ng mga hindi masyado nag-enjoy at tumaas ang kilay, nagalit, kumunot ang noo. Pero nagbigay pa rin sa atin ng engagement. Salamat po sa inyo lahat. Kung ikaw ay mahilig sa butane, hindi ka naman nagagatong, eh tingin ko kailangan pa rin ito kasi minsan nag-iihaw-ihaw, di ba? At least ito, pwede nang lutuan, pwede pang ihawan. In case malimutan mo yung butane mo, dala mo yung stove pero wala yung butane, eh maggatong ka na lang. Hindi ka mahihirapan, napakaganda niyang gamitin. For ano lang ba, for emergency lang. Saka kung pwede mag-bonfire dun sa inyong campsite, imbis na sa lupa, lalo na mga private campsite, hindi sila nagpapa-bonfire sa lupa. Eh ito, kung papayagan, di pwede pa rin kayo makapag-bonfire, di ba? Sinashare ni Direk Gino ang kanyang mga camping. Yeah, Para- tama, YP. Para unang-una dapat no comparison sa mga napapanood nating iba Exactly. nagka-camping kasi ginagawa namin ito para ma-relax din kami at towards you, ma-relax din kayo. Kumbaga sa ganitong kapayapang klaseng content, siguro hindi na natin kailangan hanapan ng mali. Kumbaga enjoy Okay na lang. natin. Enjoy. Okay lang sa'yo yung hanapan ka ng mali. Oo, engagement yan. Relax Dati, lang yung mga dyan, hindi naman to. okay na, ano naman, karapatan naman nila yun. Kumbaga, everyone's entitled to their own opinion. Oo. Eh, merong iba lang na may opinion na may pang-atake pa. Pero natutunan na nating ano yun, huwag nang intindihin. Na-realize ko na engagement din yan eh. Oo nga. Natatawa ako yung iba pabalik-balik, nakikita ko, ito rin yung ano ito rin yung nagalit nung nakaraang video dito pa rin siya. Maayos man o hindi maganda yung comment, tumutulong yun sa channel mo. Kami rin naman ang Nakikinabang. Kaya mas better na ayusin na lang yung ano. Ay pero ano may mga komentong mukhang negatibo pero matalino. Yung sabi ko nung nakaraang upload ko na mga marunong magbigay ng constructive criticism. Pag-usaping ano naman bro, Ano? mga luto-luto sa camping. Ako ay nanonood din naman kasi sa camping ng mga ibang bansa. Kahit na mga nagluluto sila din mismo na nagsasabi na hindi nila na perfect yung luto nila. May mga honest naman na nagsasabi.
May mga nagsabi namang masarap luto nila. Kahit mukhang hindi. Pero matigas talaga yung bread. Mm. Pero okay lang naman. Yung mga dati na sa channel natin, alam nyo na every morning apple cider tea bago maglaban ng kahit ano sa tiyan. Naka 2 months na rin siguro ako. Ngayon hindi na everyday. At kaya ko nang magkape na hindi soya milk ang gamit. Gumaling na yung ating acid. Wala na tayong acid reflux. Pero syempre, hindi natin na kumbaga mapabayaan kasi pwedeng bumalik. Every other day na ako nag-apple cider tea. Ngayon pwede tayong dumiretso ng kape. Simple lang. Ano ba? Extremista. Makinig ka lang ng music na hindi gospel song, kasalanan. Hindi, hawak mo to sa akin, oh. Lasadik ko. So, iligpit na tayo. Hanggang dito na lang muna. Kung mapapansin ninyo pala, yung ating area, hindi kagaya ng mga madalas natin na pinupuntahan. Alam niyo man ako pa nagpupunta ng raw spot. Liblib talaga. Ito maraming kabahayan sa likod lang namin. At malapit sa community. Ito naman kasi, talagang pinilit ko lang na magawa namin ni Boy first time dahil namimiss ko na rin yung kaibigan ko. Saka para mapagplanuhan na namin ng mga parating nating proyekto kasama si Freedcon Intercoms Philippines. Abangan yan. Ano ang mga titirahin nating spot? Bundok, Bundok, ilog, ilog, at syempre, boy first time, dagat. dagat. Yan, kukompletuhin namin yan. The holy grail of raw camping spots. Bundok, dagat, ilog. Abangan yan sa mga susunod naming upload ni Boy First Time. Oy, tagal ko ng intro na, alam. Ay, ilalagay ko sa Tong 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 tong. Ba't mga ba iniwan na yung tugtog na yun? Pinalita mo na, Hindi alam. dali. Mas mabenta yan, Mas gusto nila maganda yung vibe ng Feeling ko kasi dati pag narinig ko yung tugtog, parang tanda ko. Gusto ko lang kasing maiba dati. Kaya lang, wala. Hindi naman bumenta sa tao. Tumatak sa'yo yung